Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. At syempre, balik, shortwave na po tayo sa pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service sa USGM, United States Global Media, formerly known as Voice of America. No? So available na tayo sa shortwave radio. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers sa sumusunod na frequencies. Para sa English program, tuwing 11:30 a.m. o 10 a.m. to 11:30 a.m. Dito sa mga sumusunod na shortwave frequencies na ito, 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Samantala sa Filipino program naman po, tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. available po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.30 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam, mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Okay, bago po natin pasadahan ang ating mga balita, syempre panayam muna tayo, no? Dahil nabalitaan natin na kasama po ang Department of Foreign Affairs sa top 10 most complained government agencies. At tatanungin natin kung bakit po kaya naging ganito. Live natin kasama via phone patch ang spokesperson po ng Department of Foreign Affairs, si Ma'am Angelica Escalona. Magandang araw po, Ma'am. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw, Bea, at magandang araw po sa ating mga kababayan. Yes, Ma'am Angelica, ito nga, nabalitaan namin na kasama po ang DFA sa top 10 na pinaka-inirereklamong ahensya ng pamahalaan. Ano po ang masasabi nyo rito at napabilang po ang DFA sa listahang ito? Well, we acknowledge this and we take this seriously. Kami po sa DFA, ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya upang mapabuti ang aming serbisyo sa publiko. We are a frontline office that delivers an average of 5 million consular services every year dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. And our services include yung issuance of passports, visas, authentication, o apostil ng mga dokumento, at civil registry or yung mga reports of birth, marriage, or death para sa ating mga kababayan sa ibang bansa. And ma'am, bakit po kaya napabilang DFA sa top 10 most complained government agencies? Ano-ano po kaya masasabi nating factor na nakaapekto dito? Well, dahil nga po napakarami ng aming mga aplikante, hindi naman po maiiwasan na makatanggap kami ng mga complaints. But based on the DFA's own data from January to October this year, kakaunti lang naman po ang natanggap naming complaints, 208 lang po. And this is less than 1% of our total number of transactions. Ito namang sa list po ng ALTA, 82 lang po ang complaints sa DFA. And out of the 82 complaints, 79 have been resolved. That's a 96% resolution rate for complaints.
Okay. So mataas pa rin, no? 79% ang mga nare-resolve sa 80 plus na complaint na yon. Batay po sa inyong datos, ano po yung kadalasan na inirereklamo? Okay. So, based on the data of the DFA Office of Consular Affairs, ang top complaints ay number 1, mabilis na pagkaubos ng slots para sa authentication at passport appointments. Pangalawa, yung problema dun sa system, yung sa appointment system, tulad ng delays at pag-offline ng system. At pangatlo, yung mga pending o delayed release ng mga dokumento. Okay. And ano-ano po ang hakbang natin para po matugunan ng mga ito, ma'am? In terms of actions taken, nagdagdag na po tayo ng additional slots sa appointment system natin, especially in high-demand consular offices. Meron din po tayong online service to apply for an e-apostille certificate. Okay. Ito po yung ginagamit yung para sa mga PSA documents na gagamitin abroad, tulad ng birth certificate o marriage certificate. At pinapaalala po natin na may courtesy lane po sa lahat ng DFA consular offices. Kung kayo po ay senior citizen, PWD, pregnant, solo parent o overseas Filipino, maaari po kayong mag-walk-in using the courtesy lane. Now, yun naman tungkol sa technical problems sa appointment system natin, we have a team making sure that delays and disruptions are minimized. As Okay. part of the DFA's ISO certification, we are committed to improving our e-payment and digital processes. Yun naman sa mga delayed processing at releasing ng mga dokumento, well, minsan po this is because of technical issues, but minsan naman po kulang ang dokumento na binibigay ng ating mga aplikante. Kaya paalala po sa ating mga applicants, please make sure that you submit the complete requirements as listed in the DFA Office of Consular Affairs website. Ayun, courtesy lane, tapos sinisikap din nila yung pagdadagdag ng mga slots para po yung reklamo tungkol sa ubusan ng slots ay natutugunan naman. And ma'am, paano po natin mapapahusay ang performance sa ahensya pagdating po sa paghatid ng serbisyo publiko? Yes, very important po yan. Continuous po ang training ng aming mga personnel, especially our frontline personnel. Continuous din po ang ating upgrade ng ating mga equipment and systems. And we have a client feedback mechanism kung may concerns o complaints po ang ating mga aplikante. They can fill out a form sa ating mga consular office or they can email oca.concerns@dfa.gov.ph. Okay, yan. And final message na lang po, ma'am, sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. The DFA is committed to making our consular services more efficient, transparent, and citizen-friendly. Ang advice po namin sa ating mga aplikante, kung kaya naman po magplano in advance upang hindi maubusan ng appointment slot. At please check din po yung validity date ng passport nyo. And again, siguraduhin pong kumpleto ang dala ninyong requirements para sa inyong consular transaction. Okay, maraming salamat po, Spock, sa Escalona sa inyo pong oras. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Bea. Yan po si Ma'am Angelica Escalona, ang spokesperson po ng Department of Foreign Affairs o DFA. At sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, mga pagtatangka ng China na magtayo ng monitoring station sa Baho de Masinloc pipigilan ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na kanilang pipigilan ng anumang pagtatangka ng China na magtayo ng anumang istruktura sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ito ay makaraang balaan ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang AFP hinggil sa planong pagtatayo ng monitoring station ng China sa naturang bahura.
Ayon kay AAP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ginagawa ng Pilipinas ang karampatang mga hakbang upang mapigilan ng China sa kanilang mga balakin sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nariyan ang pinagting na pagpapatrolya ng Northern Luzon Command, pagpapalakas ng maritime cooperative activity sa pagitan ng mga kaalyadong bansa at ang buong pakikisa ng mga mangingisda na bantayan ng lugar. Iginit ni Trinidad na may pamamaraan ng bansa para mapigilan ang anumang pagtatangka na hindi umahantong sa konfrontasyon, di gaya ng ginagawa ng China. All the actions right now are geared towards preventing such an action. The mere pronouncement has already drawn very strong international backlash, and we believe this is strong enough to prevent any further action by the Chinese Communist Party over Bajo de Masinloc. Ang tinig ni AAP spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Siyam na tripulante ng MV Eternity Sea na na-hostage ng Houthi rebels sa Red Sea, nakatakdang palayain at makakabalik na ng bansa ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Magulat si AJ Ignacio. Nakatagda ng palayain ng Houthi rebels ang siyam nating mga kababaeng tripulante ng MV Eternity Sea na nahuli nito sa Red Sea. Ayon sa DFA, ito'y sa kabila ng makakuha sila ng impormasyon mula sa mga otoridad ng Sultanate of Oman para palayain ang ating mga kababayang bihag nito. Nakatagda silang dalhin sa Sanaa patungong Muscat sa Oman. Ayon naman sa DFA na nakatagdang salubungin ng ating embahada doon ng ating mga kababayang tripulante upang may saayos agad ang kanilang papeles bago makauwi at makabalik ng Pilipinas. Ang nasabing pagpapalaya ng ating mga kababayang Pilipino ay bunga ng maayos na pagkikipag-usap at koordinasyon sa ating mga foreign counterparts sa Oman at sa pangunguna ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nilinaw ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro ang patungkol sa na-flag na 14.4 million pesos na halaga ng foreign travel uncollected receivables ng Office of the President. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, tinutukoy dito ang mga nagastos ng ibang mga ahensya sa foreign travels gamit ang pondo ng tanggapan ng Pangulo na hindi pa nila na ibabalik. Anya, nagpadala na sila ng mga demand letters sa nasabing mga ahensya ng gobyerno para mabayaran na ang mga ito at daraan ito sa proseso. Sa ating pagkakalam, may mga legal na proseso na dapat na sundin. At aalamin din po natin, kaya po sinabi nga po natin, collection letters pa lang ay meron na po as early as April and May 2025. So hanapin po natin at titignan po natin kung ano yung mga reasons kung bakit nag-delay ang kanilang pagsusumite ng mga payments para sa OP. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Binigyan din ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na hindi siya makakapagsalita para kay Representative Sandro Marcos hinggil sa umano'y pagtanggap niya ng allocable funds na tinuturing na pork barrel. Ayon sa Palace Press Officer, nabasa na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ patungkol sa issue. Anya, alam ng Pangulo na alam ng anak niyang si Sandro Marcos ang kaniyang ginagawa at kung paano sasagutin ang usapin na ito. Gayunpaman, giniit ni Undersecretary Castro na gaya ng nauna ng sinabi ni Representative Sandro Marcos, handa siyang sumailalim sa investigasyon. As of now, I cannot speak for in behalf of Congressman Sandro Marcos. At sabi naman po niya, siya po ang nagboluntaryo. Kung ano man po ang issue sa kanya, siya mismo ang pupunta sa ICI para maimbestigan po siya. Bigyan lamang po siya ng date para po magkaroon ng tamang schedule. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pre-trial sa malversation case laban sa siyam na opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH Mimaropa itinakda sa ika-11 ng Disyembre. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Sisimula na sa susunod na linggo, December 11, ang Sandigan Bayan 6th Division ang pre-trial para sa kasong malversation na kinaharap ng siyam na opisyal ng DPWH sa Mimaropa, kaugnay pa rin ng flood control anomaly sa Oriental Mindoro. Ito matapos ang pagharap ng mga akusado sa isinagawang arraignment kahapon kung saan pare-parehong naghain ng mga ito ng not guilty plea. Kabilang dito sina Gerald Pacanan, Jean Ryan Altea, Ruben Santos Jr., Dominic Serrano, Lerma Caico, Juliet Calvo, Felizardo Casuno, Dennis Abagon at Montrexis Tamayo na lahat ay nasa kustodiya ng pamahalaan. Sa pre-trial, inaasahang hihimayin ang mga impormasyon sa kaso, mamarkahan ang mga ebidensya at tutukuyin ang mga posibleng testigo para mapabilis at maging maayos ang takbo ng paglilitis. Gaganapin umano ang pagdinig mula Lunes hanggang Huwebes, umaga at hapon at maaari pang ma-extend ng Biyernes kung kinakailangan. Tanging pagkatapos lamang din ng pre-trial, tatanggap ng petisyon para sa piyansa ang Sandigan Bayan. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Malacanang muling iginiit na ayaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na re-enacted budget ang gamiting pambansang pondo para sa taong 2026. Magbabalita si Alvin Baltazar. Nanawagan ng Malacanang sa mga mambabatas na mag-double time at pabilisin ang deliberasyon sa proposed national budget para sa susunod na taon. Ang panawagan ay ginawa ng palasyo sa gitna ng pahayag ni Senador Win Gatchalian na tila kapos na sa panahon para maipasa ang panukalang pambansang budget sa 2026. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, dapat bilisan sana ng mga mambabatas ang pag-aaral sa gitna ng tila kakapusan na ng panahon. Pagbibigay diin ni Castro, ayaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mag-operate ang pamahalaan sa susunod na taon gamit ang reenacted budget. Kasalukuyang nasa yugto ng mga amyenda ang panukalang budget sa Senado at nakatakdang isagawa ang ikatlo at huling pagbasa sa araw ng Martes, Disyembre 9. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ayaw po ng Pangulo ng reenacted budget. Alam po natin yan. So hanggat maaari, bilis-bilisan natin, although kahit tapos na yung kapos ang panahon, sana po mas mapabilis natin. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Senador Ping Lacson isinusulong ang probisyon sa 2026 budget bill na magbabawal sa pamumulitika sa pamamahagi ng mga ayuda. Narito si Nympha Asuncion. Pinanukala ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang paglalagay ng isang probisyon sa panukalang 2026 national budget na nagbabawal sa anumang political intervention sa pamahagi ng mga cash assistance. Sa kanyang panukalang amyenda sa 2026 budget bill, isinusulong ni Lacson ang paglalagay ng probisyon na magsasaad na walang sino mang incumbent o nakaupong opisyal, kandidato, politiko o kanilang kinatawan ang papayagang makibahagi, dumalo o mag-impluwensya sa pamamahagi ng anumang cash assistance ng gobyerno. Ipagbabawal rin ang anumang political signage, branding, paraphernalia o aktibidad sa paligid ng distribution area. Pinalalagay rin ni Lacson ang probisyon na sino mang tauhan ng DSWD na papayag o magpapahintulot sa anumang uri ng pakikialam ng politiko ay papatawa ng parusang administratibo sa ilalim ng umiiral na civil service rules. Binigyang diin ng senador na wala dapat puwang ang political exploitation at manipulation sa mga programa ng gobyerno. Anya, ang pagpupolitika ng isang social welfare program ay parehong hindi patas at hindi makatao. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon.
Estate tax pinabubuwag na ng isang mambabatas. Balita mula kay Kathleen Forbes. Inihain ni Albay 3rd District Representative Adrian Salceda ang House Bill 6553 na layong buwagin ng estate tax at ilipat ang pagbubuwis ng minanang ari-arian sa oras na lamang ng bentahan sa pamamagitan ng capital gains tax. Ayon kay Salceda, hindi na angkop sa kasalukuyang istruktura ng yaman ang estate tax dahil madali nakakaiwas dito ang mayayamang gumagamit ng mga korporasyon at holding companies. Giit niya ang ordinaryong pamilyang Pilipino ang pinakaapektado dahil wala silang kakayahang ayusin o i-restructure ang kanilang mga ari-arian. Maliit lang din naman anya ang nakukolekta ng gobyerno mula sa estate tax na tinataya na sa 14 billion pesos kada taon. Sa panukala, hindi na magbabayad ng estate tax sa mga tagapagmana at sisingilin na lamang sila kapag ibinenta ang ari-arian sa ilalim ng 6% capital gains tax. Mawawala na rin ang e-car sa estate transfer at kakailanganin lamang ito sa oras ng unang bentahan. Naniniwala ang mambabatas sa magiging revenue neutral na reforma at posibleng mas mapataas pa ang koleksyon dahil mas dadami ang tatalima. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Marcos administration sisikaping maabot ang target GDP growth para sa taong 2025. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Nananatiling positibo ang Malacanang na magagawa pa rin ng Pilipinas na maabot ang target GDP growth nito para sa 2025. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng sinabi ng DepDev na posibleng hindi makamtan ng bansa ang GDP target lalo't maraming sakuna ang tumama sa Pilipinas. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castro na sinisikap ng Palasyo at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng mga programa at polisiya upang masuportahan ang target GDP nito. Sabi ni Castro, hindi rin kasi may tatanggi na nakakaapekto ang mga ingay politika sa ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, pagtutulungan pa rin anya ng economic team ng Pangulo sa tulong na rin ng mga Pilipino na maabot ang target na ito. Muli, sinisikap ng Palasyo, sinisikap ng Pangulo na maabot natin kung ano yung target po natin. So pagsisikapan pa rin po. Especially with this kind of rallies na nangyari po, medyo maingay po, talagang po nakaka-apekto to sa ekonomiya. So, pagtutulong-tulungan po ng economic team ng Pangulo at also with the help of the people na sana maabot natin. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mas mabuting kapakanan ng mga Pinoy seafarers isinusulong ng Marina. May report si Lawrence Tanhoco. Pinalakas ng Pilipinas ang ugnayang pandagat sa pamamagitan ng serye ng bilateral meetings ng Maritime Industry Authority o Marina kasama ang Germany, Ghana, Sierra Leone at Solomon Islands. Layunin ng pagpupulong na palawakin ng maritime cooperation at mapabuti ang kapakanan ng mga Filipino seafarers. Tinalakay sa Pilipinas at Germany ang posibilidad ng kasunduan para sa pagkilala ng seafarer certificates at paglipat sa paperless certification system. Kasama rin sa usapan ang technical na kooperasyon at suporta sa net zero framework para sa greenhouse gas emissions. Sa pulong ng Pilipinas at Ghana, tinalakay ang pagpapahusay ng maritime administration, ferry operations at inland transportation. Ibinahagi ng bansa ang paggamit ng fiber-reinforced plastic vessels at pagdevelop ng electric ferries. Parehong panig ang nagpapahayag ng kahandaang bumuo ng Memorandum of Understanding na sa teknikal na kooperasyon. Kumikilos naman ang Pilipinas at Sierra Leone para pagtibayin ang kasunduan sa pagkilala ng seafarer certificates sa ilalim ng STCW Convention. Kabilang sa mga usapan ang capacity building at student exchange programs. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang balita, bumaba ang bilang ng mga rehistradong kasal noong taong 2024 sang-ayon sa datos sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, pinaliwanag ni Commission on Population Development o CPD Information Management and Communications Division Chief Mylene Mirasol Kiray na ayon sa pag-aaral ng kanilang ahensya, mas gusto na ng mga Pilipino na maging prioridad ang pagsasaayos sa estado ng pang-ekonomiya bago magpakasal. Dagdag niya, mas pinipili ng ibang mga Pilipino ang cohabitation o paninirahan sa iisang bubong nang hindi kasal bilang praktikal na pagsasama dahil mahirap ang magpakasal. Mahirap daw magpakasal kasi madami daw requirements, and at the same time, yung nakikita po sa social media is discouraging to Filipinos na ang hirap kasi naghihiwalay lang yung mga Pilipinong nagpapakasal. So, ba't pa natin isusuungin yung ganitong sitwasyon kung mahirap pang makipaghiwalay? So, yun po yung mga reasons kung bakit bumababa talaga. So, from 5% in 1993 to 19% in 2022. So, si Commission on Population Development, CPD Information Management and Communications Division Chief Mylene Mirasol Kiray. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Muling tiniyak ng Bureau of Treasury o BTR ang kanilang commitment na maayos ng pamahalaan ng utang at risk management ng bansa at matiyak na nakaangkla ang pangungutang ng Pilipinas sa long-term fiscal sustainability goals ng pamahalaan. Ginawa ng BTR ang pahayag kasabay ng paglalabas ng pinakahuling datos na nagpapakitang umabot na sa 17.56 trillion pesos ang kabuuang utang ng bansa sa pagtatapos ng October 2025. Ayon sa ahensya, ang pagtaas sa utang ay dulot ng net issuances mula sa domestic at external borrowings na lalo pang pinalaki ng mataas na halaga ng dolyar kontra piso. Bilang bahagi ng debt management strategy, mas pinipili ng pamahalaan na umutang sa loob ng bansa upang maiwasan ang panganib na dulot ng foreign exchange shocks. Base sa datos, 68.6% ng kabuuang utang ay domestic debt na katumbas ng 12.5 trillion pesos, habang ang foreign borrowings naman nasa 5.52 trillion pesos. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan natin nakalap ng mga national news at tabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Akala mo ba may mga pagkaing zero calorie o negative calorie na nakakatulong sa pagpapapayat? Hindi pala totoo yun. Ang idea raw, mas maraming energy ang ginagamit ng katawan para tunawin ang pagkain kaysa sa calories na makukuha rito. Pero ayon sa pag-aaral ng mga researchers sa University of Alabama, kahit mga pagkain tulad ng celery at watercress ay may mas mataas pa ring energy content kaysa sa energy na ginagamit para tunawin ang mga ito. Ibig sabihin, walang magic food para pumayat. Mas epektibo pa rin ang balanced diet, pagkain ng whole foods at ehersisyo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito.
Lokal na pamahalaan ng Urbis Tondo, Pangasinan muling nasungkitang Seal of Child-Friendly Local Governance mula sa DILG. Si Ruel de Guzman ng RP Dagupan sa balita. Naawat na lokal yung gobyerno na bali na Urbis Tondo, Jaduyag na Pangasinan, sukumaduan Child-Friendly Recognition da, manlapo DILG. Ayat kasumpalan niya ng maliw National Awardee so LGU Urbis Tondo at kalingat galing awarding ceremony for child-friendly LGUs. Naawat nabit ng balay so Seal of Child-Friendly Local Governance kasumpalan yan ipasada so ginawaan ya 2023 Child-Friendly Local Governance Audit. Personal yan nawat na Mayor Modesto Operanya, MSWD Officer Miss Mercedes Bigay, tan MLGO Officer Bienvenido Tamundong, sabit dan award para at sa balay na Urbis Tondo. Pan Hall of Famer Award laya na LGU Urbis Tondo, lapudwaran man tumbukan ng audit sunipasa na balida. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Chuck Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ruel de Guzman. Mountain Province Governor Bonifacio Lacwasan Jr. nanawagan sa mga lokal na pamahalaan at publiko na magkaisa laban sa pang-aabuso sa mga bata. Magbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontoc. Panawagan ni Mountain Province Governor Bonifacio Lacwasan Jr. kadagiti lokal a gobyerno naganak ken dagiti umili nga agkay kaysa kontra iti kinaranggas ken panag-abuso kadagiti ubing iti probinsya iti Provincial State of the Children address na iti panagibos ti selebrasyon ti National Children's Month in paganetget na akasapulan a pasayaaten ken papigsaan ti implementasyon dagiti programa para iti proteksyon dagiti ubing, information campaign ken reporting system iti tunggal ili ken barangay. Sigon iti datos ti pulisya addat 4 a kaso ti panag-abuso kadagiti ubing iti tawen 2024 ken 2025. Kaduan a kaso ket na idanon iti korte nga mualo ti saan ang nagsumitir iti reklamo. Dinilaw ti gobernador ti panakaareglo ti dadduma a kaso ti violence against children. Gapuna nga inbilin na kadagiti LGU ken umili nga papigsaan ti panangipatungpal kadagiti lenteg ken programa ken panakapatubker ti proteksyon dagiti ubing. Manipo DZRA Bontoc saon ang Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalio. Health and Nutrition-related awards natanggap ng lokal na pamahalaan ng Tabuk City. Si Renzi Joaquin ng RP Tabuk sa balita. Nagyaman ni Tabuk City Mayor Darwin Estaniero kadagiti na dumaduma nga awards nga naawat ti syudad karunan iti salon at nutrition ken social services. Ti dakdakamaten ta alkalde ket dagiti gunguna nga naawat ti syudad iti napalabas nga gawad kalusugan 2025 sa Diay Syudad ti Baguio. Nagating awards ket blood services, bantay gatas, ngiting tagumpay, highest screening coverage rate for cervical cancer screening. Nagating ket puro national awards. May palagip ay di napalapas katawan na damat laang itinaawat isiti LGU nga Regional Nutrition Awards nga pakairamanan ti plaque of recognition for nutrition program performance, recognition for the search for Regional Outstanding Nutrition Program Coordinator, Award for Continuous Decrease in Stunting and Outstanding Barangay Nutrition Committee nga naalay ti Dagupan Weste. Inayon ni City Mayor Darwin Estaniero nga adun itinaawat nga awards ti syudad amang panagnak iti epektibo nga programa ken serbisyo iti syudad. Manipo DZRK Tabuk City. Renzi Joaquin ang ipagpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi Joaquin. 3-day child labor case management training isinagawa ng Department of Labor and Employment o DOLE Calabarzon. Detalye mula kay Mara Grezula ng RP Lucena.
Suporta ng Palawan ipinakita sa pagbubukas ng Tales of the Land exhibit sa Tabon Cave Complex. Mag-uulat si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan. Nagpakita ipagsuporta ang pamahalaang panlalawigan niyang Palawan sa pagbubukas ig Tales of the Land exhibit sa National Museum of the Philippines, Tabon Cave Complex, Lipuon Point. Ingabot mga kinatawan ni ang turismo, edukasyon, sining ig kultura, LGU Quezon bilang parte daging makasaysayang Tabon. Ingabot ra si Provincial Culture and Arts Program Officer Cedric Pulga nga nagrepresentar kay Governor Amy Alvarez, si Provincial Tourism Officer Maribel Bunyi, agud ipakita iyang suporta sa sektorya turismo. Mako ni Pulga, mahalaga ang mga programang pampakultura kag iyang suporta sa nominasyon ni ang Tabon Cave Complex ig Lipuon Point para sa UNESCO World Heritage Site inscription. Ingkon sa pamunuan ni museo, layo niyang exhibit nga palalimin pa ang pagkilala kag apresyar ang publiko sa kultural kag arkeolohikal nga panubilion iyang Palawan. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jillian Faye Ibanez. Samar State University o SSU experts aktibong nakibahagi sa 2025 Regional Health Research Symposium sa Tacloban City. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog. Nagpakita San Marigon nga presensya ang Samar State University o SSU sa kauhuman pala nga 2025 Regional Health Research Symposium sa Tacloban City kakolop Disyembre 2, 2025. Ginpangunahan ni SSU President Dr. Redentor Palencia ngan Research Executive Director Dr. Sherry Ann Labid ang delegasyon agud pakusgon ang papel sa universidad sa Regional Health Initiatives. Nagserbe nga plenary speakers Sira Dr. Noel Espaliardo, Dean sa Summer Island Institute of Medicine, nga nagisgot sa importansya sa transdisciplinary approaches para sa pagpapakusog sa health systems. Ngan si Christine Capidos, Science Research Specialist, nga naghatag doon sa nagtitikad ako nga tarhog sa Bax jellyfish sa mga baybayon nga komunidad sa Eastern Visayas. Ginorganisa ang symposium sa Eastern Visayas Health Research and Development Consortium. Ginatenderan ini sa mga tinaglawas, matikang sa mga magkadarodelain nga institusyon, agud makigbalyuay sa panaliksik, ngan itukod ang evidence-based nga solusyon para sa kalibsog sa rehiyon. Ginpakita sa SSU ang padayon nga misyon nga magpadangat sa siyentipiko nga kinaadman ug makabug-os sa mga inisyatiba nga nakatutok sa kaupayan sa mga komunidad sa Samar ngan sa bug-os nga Eastern Visayas. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balikan natin ang ulat mula sa Lucena 3-day Child Labor Case Management Training isinagawa ng Department of Labor and Employment o DOLE Calabarzon. Ang detalye mula kay Mara Grezula ng RP Lucena. Isinagawa ng DOLE Calabarzon ang 3 araw na Child Labor Prevention and Elimination Program o CLPEP Orientation, Program Review at Child Labor Case Management and Handling Training Workshop sa Calamba City, Laguna. Ayon sa pabatid ng tanggapan, sa mensahe ni Assistant Regional Director Nicanor Bon, binigyang diin niya ang pangako ng DOLE na protektahan ang mga batang nasa panganib at palakasin ang community-based protection mechanisms. Layunin ng pagsasanay na paunlarin ang kakayahan ng mga kalahok at palakasin ang pagtutulungan upang mabigyan ng komprehensibong suporta ang mga batang nasa o nanganganib na mapunta sa child labor. Tampok sa training ang capacity building at policy orientation na dinaluhan ng DOLE Regional at Provincial CLPEP focal persons, community facilitators at kinatawan ng partner agencies. Sumabak din ang mga kalahok sa hands-on training gamit ang assessment tools, referral pathways at intervention planning. Sinuri nila ang mga tunay na kaso ng child labor, tinukoy ang mga karapatang pambata na nalabag at nagbungkahi ng mga angkop na hakbang upang tugunan ang mga ito. Mula sa Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mara Grezula. Walang Farmers Association sa lungsod ng Tandag nakatanggap ng mga bagong agricultural machineries mula sa pamahalaan. Magulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. 8 ka mga Farmers Association dinhi sa siyudad sa Tandag, probinsya sa Surigao del Sur ang nakadawat og mga bagong agricultural machineries gikan sa gobyerno. Amo mga asosasyon nga nakadawat og mga modernong ekipo sa pagpanguma aron makatabang sa ilang mga operasyon mao ang Tanabog Maligaya Tree Irrigators Association Incorporated, Maligaya Farmers Association, Mabwa Farmers Association, Awasyan Rainfed Farmers Association, San Jose Agricultural Farmers Association, Mabuhay Farmers Association of Tandag City Incorporated, Quezon Farmers Association o St. Filomeni Farmers Irrigators Association Incorporated. Mismong si City Mayor Roxanne Pimentel may nangulo sa gipaygayon nga turnover ceremony. Atol sa seremonya, yatagan og gibugaton ni Mayor Roxanne ang importansya sa inobasyon sa agrikultura aron masiguro ang food security ug mapalambo ang panginabuhian sa mga lokal nga mag-uma. Giawahag usab niya mga asosasyon sa mga mag-uma nga ipadayon ang pagpraktis sa sustainable farming o pahimuslan pag-ayo ang bagong makinarya aron mapadako ang sektor sa agrikultura dinhi sa syudad. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Raymond Aplaya. Bago Officer in Charge o OIC Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection o BFP Holo, mas paiigtingin ang fire prevention drive sa bayan. Balitang hatid ni Nurida Salip Julkiram ng RP Holo. Paglingkod si Senior Fire Officer for Alwida P. Asyuda bilang bago ay si Fire Marshals ng Bureau of Fire Protection at BFP Holo Fire Station. Bita kaini si mahal kayong pagpasaplag sin information hag-agi sin social media. Asupay mapalawak pa in mga panghati at tungod sin fire prevention. Away tay Asyuda kusugiban lawak sin social media bihaon mapatuturi ni Sulon. Asupay maparatong in mga mahal ka panghati at tungod si mapatot hinangon habat kaawalan in sunuga. Abulan niya December nagpatungtungin Fire Marshal at tungod sin kapili na pag-usaw si mga bustak-bustak, abukon sa hatsid siya makamula pabaran nila, makajerere sa mahinang sabab sunuga. Iyan to pahay niya, paglingkod niya, labi mapakusog, pagsangsa asin sila pakauman, iban hinangon nila yung kataan sin kakausan, hasupay makatabang, kalalagihan sin rayat sin holo. Official siya limingkod, si Dadlawis ni Niyaon, Pichambok, simulan December, banghaing giyantian niya, Fire Inspector Abdulakin B. Jamaluddin, duray man simpiyaon turnover of command ceremony. Dahil RP Holo, Nurita Selchikram para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Nurida Salip Julkiram. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano. Narito muna po ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit.
Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Inaasahang matatapos na ngayong taon ang 3 pang Infrastructure Flagship Projects o IFPs ng bansa. Sa year-end press chat ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, iniulat ni Undersecretary Joseph Capuno ang pagsasapinal ng Central Luzon Linked Expressway Phase 1, North Luzon Expressway, South Luzon Expressway Connector Road at ng Davao River Bridge o Bukana Bridge. Ang Central Luzon Linked Expressway Phase 1 ay isang 30-kilometer 4-lane expressway na magdurugtong sa lungsod ng Tarlac at bayan ng Cabanatuan sa Nueva Ecija. Gamit naman ang NLEX-SLEX Connector Road na may habang 7.7 kilometers at may 4 na linya, kapag kakabit ang segment 10 ng C3 Road sa Caloocan patungong Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa sa Maynila, habang pag-uugnay naman ng Bukana Bridge ang eastern at western coastal areas ng lungsod ng Davao. Ayon sa DepDev, hanggang nitong third quarter ng taon ay may humigit 200 proyekto ang pamahalaan na may halagang 10.52 trillion pesos. Kalakhan sa mga ito ay may kinalaman sa physical connectivity. Sa kabuang bilang ng IFPs, 79 ay kasalukuyan ng niyayari kung saan kalahati rito ay target na matapos sa 2028 habang ang iba ay lalampas sa pagtatapos ng kasalukuyang administrasyon. Bukod sa mga ito, iniulat ng DepDev na 7 mga proyekto na may halagang 68.65 billion pesos ang natapos ngayong taon. Kabilang dito ang Arterial Road Bypass Project Phase 3, Flood Risk Improvement and Management Project para sa Cagayan de Oro River, maging ang Pasig Marikina River Channel Improvement Phase 5 at iba pa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, binigyang diin ng isang opisyal ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang mahalagang gampani ng pagkaka-institusyonalisa ng Tatak Pinoy Program para maabatan ang bantang dala ng global economic slowdown. Sa paglulunsad ng Tatak Pinoy Program sa Pasay City nitong Martes, ibinahagi ni DepDev Undersecretary Rosemary Edelion na sila'y nabahala sa pagbaba ng S&P Global Manufacturing Purchasing Managers Index o PMI ng Pilipinas sa 47.7 points nitong Nobyembre, ang pinakamababa sa nakalipas na 4 na taon. Malaking pagbaba ito mula sa 50.1 points noong Oktubre at nangangahulugang contraction dahil sa mas mababa ito sa 50-point threshold ng expansion level. Ang malakihang ibinagsak ay dahil sa paghina ng demand mula sa customers sabay pa ang business activities na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Sa gitna ng nasabing pagbaba, naniniwala si Edelion na makakaabat ang Tatak Pinoy Program upang mapataas ang demand sa mga lokal na produkto. Sa pamamagitan kasi ng Tatak Pinoy Act,
Ipaprioridad ng pamahalaan ang pag-procure o pagbili ng mga lokal na produkto na siya namang gagamitin sa iba't ibang programa gaya ng sa feeding program, healthcare at edukasyon. Mula rito, masusolusyonan ang mahinang demand sa ibayong dagat gamit ang inter-island trading sa loob ng bansa. Kaakibat nito, sinabi ni Edelion na mas mainam kung makalilikha pa ang mga Pinoy ng mas maraming produkto na may demand at paggagamitan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hinihikayat ni Trade Secretary Cristina Roque ang mga exporter na lubusin na ang mga kasalukuyang oportunidad upang mapalakas pang lalo ang sektor. Ginawa ni Roque ang pahayag matapos na makapagtala ng expansion ang Philippine exports noong Oktubre. Sa datos kasi ng Bureau of Investments o BOI, napanatili ng bansa ang paglago sa merchandise exports buwat sa $70.43 billion na naitala noong Oktubre, 13.8% na mas mataas kung ihahambing sa $61.9 billion na nai-record noong October 2024. Isa pa rin sa main driver ng nasabing exports figure ang electronics na umabot sa $40.82 billion, 11.7% na mas mataas kung ikukumpara sa $36.54 billion noong nakaraang taon. Nanguna naman ng electronic data processing na may ambag na paglago na 16.1%, consumer electronics na may 15% growth at semiconductor na may 11.6% na pag-angat. Bukod dito, may talaring 16.8% na paglago sa non-electronics exports sa nasabing panahon. Ayon sa DTI, ang nasabing expansion ay sumasalamin sa nagpapatuloy na momentum ng semiconductor at electronic component manufacturing. Dahil dito, binigyang diin ni Roque na dapat itong masabayan buwat sa mga nakalatag na oportunidad nang sa gayon ay tuluyang naiposisyon ng bansa bilang isang global trade powerhouse. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Disyembre 3, taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 58 pesos and 43 centavos, 37 centavos sa Japanese yen, 45 pesos and 9 centavos sa Singapore dollar, 4 centavos sa South Korean won, 8 pesos and 26 centavos sa China yuan, 7 pesos and 51 centavos sa Hong Kong dollar, 77 pesos and 21 centavos sa United Kingdom pound, 67 pesos and 92 centavos sa palitan sa euro, 41 pesos and 84 centavos sa Canada dollar, at 15 pesos and 57 centavos sa Saudi riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga maiinit na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Samantala, ang tabayanan ng sigwada ng mga maiinit na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, maya-maya makalipas lamang po ang ilang paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Update
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang update sa SEA Games. May mahalagang role ang Filipina tennis sensation na si Alex Ayala at ang Filipino volleyball star na si Brian Baguna sa paparating na 33rd Southeast Asian Games. Napili kasi ng Philippine Olympic Committee o POC ang dalawa na maging flag bearers ng bansa sa opening ceremony ng regional meet sa Bangkok. Ayon kay POC President Abraham Bambol Tolentino, bukod sa popularidad ay nagdala ng impact sina Ayala at Baguna sa global sports community, kaya naman best choice anya ang dalawa na magwagayway ng watawat ng bansa sa SEA Games. Dala rin anya ng dalawang manlalaro ang inspirational appeal na sumasalamin sa kanilang motibasyon at dedikasyon para matamo ang karangalan. Maalala na bago sumalang si Ayala sa biennial meet, naging matunog ang pangalan nito sa world stage lalo nang makamit nito ang career best na world number 50 sa WTA. Tumatak naman sa mga Pinoy ang mahusay na pagtimon ni Baguna sa Alas Pilipinas Men's National Team na makasaysayang nakapalo sa FIVB World Championship. Opisyal na magbubukas ang 33rd SEA Games sa Martes, Disyembre 9. Tampok ang libo-libong manlalaro mula sa 11 nasyon sa Timog Silangang Asya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. May kinalaman pa rin sa SEA Games, determinado ang Philippine Women's Softball Team na mahataw ang home run patungo sa gold finish bilang bahagi ng kanilang pagpapatunay na sila pa rin ang reyna sa Southeast Asia. Ito ang ibinulalas ng Blue Girls sa isang pulong balitaan nitong Martes nang matanong sa kanilang target na papalapit na SEA Games. Ayon kay Blue Girls head mentor Ana Santiago, buhay na buhay pa rin sa kanilang dugo ang uhaw na madepensahan ang kanilang titulo kahit pa 5 taon na ang nakalilipas ng huli nila itong makuha. 2 beses kasing na-exclude ang softball sa regional meet buhat ng hindi isama ng Vietnam at Cambodia, ang huling 2 hosts ng SEA Games ang nasabing sport. Ayon Santiago, main goal ng Filipina Softballs ang gold at umaasang mahataw ng Team Philippines ang 2 golds mula sa ipamamalas ng kanilang boys counterpart. Unang makakatapat ng Blue Girls sa SEA Games ang Singapore sa Disyembre 15 na susundan ng match kontra Malaysia sa 16 at double-header kontra Thailand at Indonesia sa 17. Papalo naman ang gold medal match ng softball sa Disyembre 20. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala mula SEA Games, lipat naman tayo sa local tourneys. Tuluyan nang nagpaalam sa Premier Volleyball League o PBL ang koponan ng Cherry Tigo humigit 1 dekada mula nang umarangkada ito sa liga. Sa anunsyo nitong Martes, malungkot na ibinalita ng Crossovers ang pag-exit sa PVL bilang isang professional volleyball team. Pinasalamatan nito ang mga sponsor, staff at manlalaro na nagbigay anila ng dedikasyon at puso mula sa kanilang paglalakbay. Special mention din sa team ang fans na anilay nagbigay buhay sa kanilang mga match sa liga at sa di matatawaran na suporta ng mga ito. Bago maging Cherry Tigo, nagsimula ang koponan bilang Photon na siyang pumasada sa Philippine Superliga noong 2014.
2020 nang sumali naman ito sa PVL at nakuha ang kauna-unahang championship buhat ng maging professional league ang PVL noong 2021. Sa ngayon ay hindi pa tukoy kung anong mangyayari sa players ng crossovers na kinabibilangan ng mga veteranang sina Jen Nierva, Jasmine Nabor, Maylin Paat, Ara Galang at Abby Maranyo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa MMA naman, tuluyan ng kumala sa One Championship ang Filipino bantamweight star na si Stephen Loman. Ito ang kinumpirma ng Singapore-based promotion nitong Martes lampas 2 taon nang huling umapak sa lona ng MMA ring ang Filipino fighter. Sa isang pahayag, sinabi ng One na kapwa nagkasundo ang kanilang panig at si Loman na tapusin na ang kanilang kontrata. Dahil dito, malabo nang makita muli sa One si The Sniper na huling nakipagsagupa kay John Lineker noong Setyembre ng 2023. Maalalang naging matunog ang pangalan ni Loman buhat ng mapatoob nito via TKO ang Russian mixed martial artist na si Yusuf Saadullaev. Bumango pa ang record ni Loman nang gapiin nito sina Shoko Sato at dating division champion Bibiano Fernandez. Umangat pa ito bilang top contender ni reigning title holder Fabricio Andrade, ngunit inalat ng makatapat si Lineker. Samantala matapos ang kampanya sa One, inaasahang siselyo ng kontrata si Loman kasama ang Brave Combat Federation, ang promosyon kung saan nakuha niya ang una niyang world champion title. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Samantala, ang tabayanan ng mga mainit na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Steph Vicente maya-maya sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon matapos lamang po ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Umabot na nga sa demandahan ang problema sa pera ng magkapatid na Lacambini at Kim Chiu. Kamakailan niya ay nagsampa na nga ng reklamo ang kapamilya TV host actress laban sa kanyang kapatid na si Lacambini na mas kilala ng marami na si Lacam. May koneksyon nga di umano sa pera ang naging basehan ng demanda ni Kim na
sa kapatid na itinuturing niya noong ina. Ayon sa mga ulat, may natuklas ang anomalya sa pera sa kanilang negosyo na minamanage ni Lacam. Kasama ang kanyang mga legal counsel na sina Sailin Dolor at Archernor Gregana, nagsampa ng demanda at nagsumite ng kanyang sinumpaang salaysay kasama ang lahat ng mga dokumento at ebidensya sa Assistant City Prosecutor dito sa Quezon City, ito ngang si Kim Chiu. Ayon sa kanyang abogado, kasong kriminal laban sa kapatid ang isinampa ni Kim. Quote and unquote, nagsampa kami ng kasong kriminal para sa qualified theft. Iyon lang ang maaari naming ibahagi sa ngayon. Yan ay ayon kay Attorney Dolor. Pero hindi para authorized ng abogado na sabihin kung anong negosyo. Pero sabi niya ay knows na yon ng mga fanay ni Kim. Ang hula nga ng ating kamosa, ng ating mga kamosa dyan, ay yung naturang negosyo po ay yung House of Little Bunny, na yan po ay mga bag, yung mga binibenta nila dyan ay mga bag. Ilang buwan nang pinag-uusapan niya, ang tungkol sa di umano'y problema ng magkapatid na Kim at Lacam sa pera. Pero walang nagsasalita na ang buong akala ng lahat ay ayos na sila. Walang gustong magsalita sa taga Star Magic kung magkano ang involved na pera dahil kung mga 10 million pesos lang naman daw ito, baka hindi umabot sa ganon ayon naman sa mga komento ng ilang nakakakilala kay Kim. Naglabas naman ng statement o pahayag si Kim at sinabi niya na ito ay isang pribadong usapin ng pamilya na ngayon ay naging isang legal na proseso. Pinipili raw niya ang transparency, responsibility at accountability hindi lang daw para sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mga sumusuporta sa kanya mula pa sa simula. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, magbibida naman sina Francine Diaz at Seth Fedelin sa isang episode ng Shake, Rattle and Roll Evil Origins. Aminado ang aktres na nakakaramdam siya ng pressure, lalo pat isa sa mga kalahok sa Metro Manila Film Festival o MMFF 2025 ngayong Kapaskuhan ang bago niyang proyekto. Quote and unquote, nakaka-pressure talaga kasi po nag-MMFF kami ni Seth last year sa My Future You, tapos MMFF ulit this year. So syempre yung expectations, alam naman namin yon, pero ang masasabi naman namin na kahit ang dami namin ginagawa, habang ginagawa namin ng Shake, Rattle and Roll, binigay namin ang lahat dito at sana ma-appreciate din yon ng lahat ng manonood. Kasi dito, naging hands-on talaga kami. Yan ang sabi nga ni Francine. Hindi naging madali para sa kapamilya actress na tapusin ang shooting ng naturang MMFF entry. Quote and unquote, tatawid kami from teleserye, tatawid kami ng pelikula, lahat ng dugo, ng pawis, lahat ng puyat, lahat ng pagod. Kasama po yon nung ginagawa namin ito. Syempre, bukod pa doon, ginagawa namin siya ng may pagmamahal. Yan ang kwento pa ng dalaga. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pagkinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa, ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Milo Janela, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hero Lucero at Justin Ocia sa ating Wirecast.
Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya ring tagapaghatid ng Showbiz Balita. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa Balitang Business at Sports, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.